Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Magandang araw po sa inyong lahat. At meron po tayong gustong ibahagi mga lodi, no? About dito sa babae na ginahasa po ng sariling kadugo. 12 anyos po na bata mga idol. Sa May Toledo, Cebu daw po nangyari ito. Ngayon, para po diyan sa mga pinklawan na mga loyalistang tanso, tanong natin sa kanila, kung nararapat po bang hindi patayin ang mga adik na ganito po yung ginagawa sa mga inosenteng bata. So mali po si Tatay Duterte na pinagpapatay niya po yung mga adik. Ano pong mas pipiliin nyo? Yung sarili nyong anak ang mawala o ang adik na salot ng ating bansa? Yan po ang ating tatalakayin ngayon. Dahil eto mga lodi, itong topic natin na ito magiging, kumbaga, panawagan na rin po ito sa human rights. Dahil po sila po ang sigaw ng katarungan. Diyan nga po sa EJK na sinasabi po nila na kagagawan daw po ni Tatay Duterte, para sa atin naman po dapat maging pabor po tayo dyan. Dahil ang mga kinikitil naman po na buhay, mga adik. Tapos, ito pang isang pari, mga lodi, na imbis na yung adik, yung tulak sa isang lugar, ginawa pa po niyang santo. Ngayon, balikan po natin sila mga idol. Matapos nyo pong makita itong karumal-dumal na balita na ito, na isa pong 12 anyos na babae, pinatay po ng adik. Sariling kadugo daw po nila ito, mga idol. Nagawa po sa batang yan. Ngayon nyo sabihin na kailangan, huwag natin patayin. Ipaglaban natin ang karapatan ng mga adik. Human rights, di ba? Pero nasan po yung human rights itong batang 12 anyos? May sumisigaw po ba sa human rights? Nakatarungan po sa batang ito na pinatay ng isang adik. Yan po napaka-bias nyo po no? Hindi ko lang alam kung nagtutulak ba kayo ng droga o kung ano man po yung pinoprotektahan nyo. Bakit mas pinoprotektahan nyo po yung mga adik kaysa po sa mga ordinaryong Pilipino. Lalong-lalo na po sa mga inosenteng bata. Kagaya po nitong nabiktimang ito. Ngayon, nararamdaman nyo na kung anong ibig sabihin nito ni Peps TV. Bakit po ako sumusuporta sa Duterte? Siyempre mga lodi, isa po sa dahilan ko, ayoko po mangyari sa aking anak yung kagaya po na nandito sa balitang ito. Kaya kung mas mamarapatin po mga idol, mas gugustuhin ko pang mawala yung mga adik kaysa po yung anak ko ang makaranas ng ganito kasakit na trahedya. At para naman dyan sa kay Risa Hontiveros, kay Laila de Lima, dyan po sa tabing iyong muka na isang maingay ngayon dahil nandyan po sa pwesto. Paglaban nyo ang adik. Pakawalan nyo ang adik na pumatay ng 12 anyos. 'Di ba? Mas pabor kayo dito na dapat binibaby niyo yung mga adik. John B. Cremulya, sabi mo, successful yung paglaban niyo sa illegal na droga. 'Di ba? Sinabi niyo pa dun sa interview niyo kapag nakulimbat ang mga droga, di mamahal ang presyo nito. Kahit wala tayong pinapatay ng mga tao, at least nababawasan natin ang illegal na droga at nagiging mahal po ito sa merkado. Kayo ba nagpe-presyo ng mga presyuhan dyan sa droga? Ba't nyo alam na tumataas ang presyo? Tatanong lang po ako Hindi ko alam kung isa po ba kayong protector o isa po ba kayong dealer. Kasi kung inyong pagbabasihan yung mga pinagsasabi nyo, para sa amin mga lodi, parang may pinoprotektahan kayo. Napakahirap naman no, na pinoprotektahan nyo yung mga adik, ayaw nyo mamatay sila, dahil mas pinaglalaban nyo na manatili silang buhay, kesa naman patayin, gaya ng ginawa po ng dating administrasyon. Pero ikukumpara naman po natin ngayon, yung ginagawa nyong strategy, meron pong nangyayaring ganito kalupit na pagpatay, lalong-lalo na po sa isang bata. Siguro naman, mas pipiliin ko na lang na yung maraming namamatay na adik, kaysa naman maraming namamatay ng mga inosenteng bata. 'Di ba? Dapat ganun yung tinututukan ninyo Pero mas pinapaboran nyo. Mas binibigyan yung pansin ang adik kaysa sa mga inosenteng mga tao. Hindi po yan successful yung sinasabi nyo Mr. John B. Cremulya na pagsupo sa droga. Successful lang para sa inyo dahil nakikita po sa social media na marami kayong nahuhuli. Pero ang totoo niyan, marami po talagang crime related about po sa droga na kagaya po nitong nandyan sa balita sa may Cebu, Toledo po. Biruin nyo pangangalandakan nyo sa social media, okay lang na hindi pumatay, magiging successful ang pagsugpo sa droga. Talaga? Paano matatakot ang isang drogista kung ganyan ang inyong pananaw?
Kaya hindi natatakot na gumawa ng isang krimen ng isang adik dahil sa kagagawan nyo rin. Kinukonsinti nyo. Bis na may katakutan sila, syempre, sabi pa nga doon ng isang police officer, nagbibigay lang daw to ito ng extend sa kanilang oras dahil kailangan nila mag-overtime, di ba? Ganun eh. Grabe, ang bangag talaga ng administrasyon na to. Lahat ng mga kagaguhan yata nandito na sa administrasyon na to. Wala na pong matinong nangyayari dito kay Bongbong Marcos administration. Ayusin nyo naman po yan. Hindi kayo naaawa sa mga inosenteng bata, inosenteng mga tao na nabibiktima nitong mga adik na to. Bagkos, ginagawa nyo pang santo, ginagawa nyo pang kasangkapan para lang magmukhang masama ang mga Duterte. Kahit napakasamang epekto na po nito sa ating bansa. Magising naman po kayo. Huwag kayong pabubulag-bulagan para lang makasira ng mga Duterte. Isipin nyo ang kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino na nagiging biktima dahil sa kapabayaan ninyo, dahil sa kaluwagan ninyo pagdating po sa pagsugpo sa illegal na droga. Ikumpara nyo na lang po yung ibang bansa na masyado sila mahigpit pagdating sa illegal na droga. Bitay po ang hatol kapag may nahuli po na droga. Pero dito sa ating bansa parang ginagawa po ng legal ang pagbebenta ng mga droga. Dahil nga, di ba mga lodi, tataas lang yan sa merkado. Kahit pa tumaas ang presyo ng droga, bibili at bibili yan. Kaya nga tinawag na addict. Gagawa at gagawa lang yan ng paraan para lang matustusan ang kanyang pangailangan. Magnanakaw yan, mango-hold up, papatay. Yun lang ang cycle ng kanilang buhay. Kaya salot kung may tuturing itong mga dorigistang ito. Kaya sana po makabalik na po ang Duterte para makaramdam po ulit tayo ng safety sa ating buhay. Hanggang dito na lang po muna mga idol. I-shoutout nyo po yan si Risa Ontiveros, si Laila de Lima, si Percy Tabingi, at yung pare, sila Trillanes. Lahat po na mga kontra dito sa EJK na sinasabi po nila. Eto po, pakita nyo yung batang pinaslang ng isang kadugo daw nila na adik. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.